15 taon nang nag-aalaga si Aling Elma sa kanyang panglimang anak na si Dondon. Dahil sa sakit niyang cerebral palsy, hindi na makakain si Dondon. Gatas lang daw ang kayang tanggapin ng kanyang mahina ng katawan. Si Aling Elma, hindi naman nakakapagtrabaho dahil sa kanilang sitwasyon. Ang asawa naman niya, isang tricycle driver at hindi sapat ang kinikita para tustusan ang pangangailangan ng anak. Ang tanging hiling niya para maibsan ang paghihirap ni Dondon, isang nebulizer. Sige ko mga sir, para paasok. Nebulizer, nebulizer ka na perdi mag-i-intinday din. Sige ko mga sir. Maliban kay Dondon, dalawa pa niyang kamag-anak ang may cerebral palsy. Si Abner, 14 anyos, ulila na sa ina. Tanging ang kapatid niyang si Victor ang nag-aalaga sa kanya. Nabiga uta sir, tidak. Gusto kabisa na sir. Lalo, muti, mother min sir. Ang 10 taong gulang na pinsan nilang si James, pareho rin ang sitwasyon. 4 na buwan pa lang daw si James nang makitaan ng senyales ng cerebral palsy. Ayon sa isang pediatrician, may posibilidad na namanan nila ito. Pabaling nga pinagkurang ti pinagpatpa-check up idi buntis, kasjay, kinadukti risk nga na encounter na idi. Tapos during delivery, nagkaroon man ti difficult delivery di yayon, may sabang nga factor di yayon. Kanya postnatal cause na mabaling nga dagita any traumatic injuries to the brain, mabaling nga cause ti cerebral palsy. Dahil kailangang bantayan ang 3 bata, nahihirapang kumilos at maghanap buhay ang kanilang mga kaanak. Kaya nananawagan sila ng tulong sa mga may mabuting kalooban. No, ore kaya amitipan agsapo, lami mapanawan ata. Ada ito nga ro, sitwasyon na gito ubing. So nga tika sa pulam ni kuma, tulong nga may paay kanyada.